Magandang araw sa inyo mga mahal kong mag-aaral. Kumusta? Natitiyak kong madami na kayong mga natutunan sa mga nakalipas na linggo. Tama? At sa linggong ito, ako'y nagaganap na magkakasama na naman tayo sa oras na ito na punong-puno at siksik ng kaalaman. Ako si Teacher Franz, ang inyong magiging gabay guro sa Araling Panlipunan 9. Ihanda na ang inyong self-learning module, papel at ballpen at isulat ninyo ang mga mahahalagang impormasyon na ating tatalakayin sa oras na ito. Handa na ba kayo? Tara na at simulan na natin ang ating talakayan. Sa pagkakataong ito ay pagtutuunan natin ng pansin ang mga suliranin sa sektor ng agrikultura, ang pagsasaka, pangingisda at pagsusuba. Ang mga sumusunod ay inaasahan sa inyo pagkatapos ng aralin. Masusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura, ang pagsasaka, pangingisda at pagbububat. Bago natin simulan ang ating talakayan, subukin muna natin ang inyong kaalaman sa aralin. Piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian sa bawat item. Isulat lamang ang titik o letra ng mapipili mong sagot, sapat lang, bago ang bilang. Unang tanong, isang pangunahing suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura ay ang pagkabulok o madaling pagkasira ng kanilang mga ani o produktong agrikultural. Bakit nangyayari ito? A. Hindi marunong mag-imbak ang mga magsasaka. B. Kawalan ng mga mamimili sa pamilihan. C. Kawalan ng maayos na daan patungo sa pamilihan o ang tinatawag nating farm-to-market road. Letter D. Likas sa mga Pilipino ang pagiging tamad. Ang tamang sagot ay letter C. Pangalawang tanong, ang Pilipinas ay isang agrikultural na bansa, ngunit tayo ay nakaranas ng krisis sa bigas. Ano ang pangunahing dahilan ng krisis sa bigas? A. Mataas ang presyo. B. Mababang kalidad ng bigas. C. Land conversion sa lupang agrikultural. O letter D. Itinatago ang bigas. Ang tamang sagot ay letter C. Pangatlo, alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo tungkol sa agrikultura bilang primaryang sektor? A. Ang agrikultura ay hindi mananatili kung wala ng industriya. B. Ang agrikultura ay apektado ng iba't ibang salik tulad ng klima at kaalamang teknikal ng mga magsasaka. C. Ang agrikultura ay nakadepende sa mga makinarya upang umunlad. Letter D. Ang agrikultura ay pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa. Ang tamang sagot ay letter B. Pang-apat, alin sa sumusunod ang epekto ng mabilis na pagkaubos ng mga kagubatan? A. Erosyon ng mga lupain at pagbaha. B. Pagkaubos ng mga puno at watershed. C. Nawawalan ng tirahan ang mga hayop. Letter D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter D. Panglimang tanong, sa pamamaraang ito, itinutuon ang pagsuporta sa pagpapatupad ng makabuluhang reforma sa lupa at pagbibigay ng tulong at paglilingkod tulad ng pagtatayo ng sistema ng patubig, daan, post-harvest facilities, pagpapautang at pagsasanay sa mga magsasakang napiling benepisyaryo. A.
reforma sa lupa. B. Key production approach. C. Tulong gintong ani. And letter D. Pakikiisa sa World Trade Organization. Ang tamang sagot ay letter B. Para sa bilang 6 hanggang 15, ipagpatuloy ang pagsagot gamit ang iyong self-learning module. Isinasaad sa bahagi ito ang pangunahing kasanayan na inaasahang matututunan mo bilang mag-aaral o ito'y pagbabalik-aral sa mga mahalagang detalye na unang matutuhan upang magsilbing puhunan mo sa pag-aaral ngayon. Lapin ang inyong SLM sa pahina 6 at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ilagay ang sagot sa loob ng kahon mula sa pagpipilian. Upang ikaw ay mabigyan ng pangunahing kaalaman ukol sa bagong aralin, iyong tutuklasin muna ang mga konseptong magbibigay ng ideya patungkol sa paksa sa pamamagitan ng inihandang gawain. Hanapin ang bunga sa hanay B ng mga sanhi na nasa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Maaaring i-pause muna ang video na ito upang gawin ang gawain. Para sa mga pagpipilian, tingnan ito sa hanay B. Una, maraming magsasaka ang hindi nakapag-aral. Pangalawa, ang Pilipinas ay kasapi ng maraming samahang pangkabuhayan. Pangatlo, nababawasan ang lupang sakahan. Pang-apat, nagkaroon ng sakit ang baboy at manok. Panglima, mababa ang presyo ng produktong agrikultural. Pang-anim, hihigpitan ang pagpasok ng produktong agrikultural ng Pilipinas sa ibang bansa. Pampito, nakatuon ang pansin sa pagpuproduce ng produktong panluwas. Pangwalo, nagpagawa ang pamahalaan ng mga bagong tulay at kalsada. Pangsyam, pinapatawan ng mataas na buwis ang mga produktong inaangkat ng agrikultura. At pangsampo, hindi sapat ang kita ng mga magsasaka. Para sa mga sagot, number 1, letter D. Number 2, letter G. Number 3, A. 4, E. 5, F. Number 6, J. Number 7, letter B. Number 8, H. Number 9, I. And number 10, C. Sa bahagi ito, matututuhan mo ang mga mahahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa mga suliranin at epektong kinakaharap ng sektor ng agrikultura sa pagsasaka, pangingisda at paggugubat. Para sa ika-4 na linggo sa ika-4 na markahan, ang susuriin natin ay ang mga suliranin sa sektor ng agrikultura, sa pagsasaka, pangingisda at paggugubat. Unahin natin ang pagsasaka. Unang suliranin ay ang pagliit ng lupang pansakahan. Ang patuloy na paglaki ng populasyon, paglawak ng panirahan, komersyo at industriya ay nagdudulot ng pagliit ng mga takdang lupain para sa pagsasaka. Dahil dito, kinakailangang mapalakas ang pagiging produktibo ng mga natitirang lupain sa agrikultura upang makaagapay sa patuloy na paglobo ng populasyon ng bansa na nasa 100 milyon ngayong 2014.
Kaakibat ng suliraning ito ay ang conversion o pagpapalit ng mga kagubatan at kabundukan upang maging pansakahan na nagiging dahilan sa pagkasira ng natural na tahanan, ang tinatawag nating natural habitat ng mga hayop at halaman. Pangalawang suliranin ay ang paggamit ng teknolohiya. Ayon kay Sheleto Habito noong 2005, ang kakulangan ng pamahalaan na bumalangkas ng isang pulisiya na magbibigay daan sa isang kapaligirang angkop sa pagpapalakas ng ating agrikultura ang isa sa mga kahinaang dapat matugunan. Dahil dito, ang pagpapatatag sa antas ng teknolohiya sa sektor ng agrikultura ay nangangailangan ng agarang atensyon ng ating pamahalaan. Pangatlong suliranin, ang kakulangan ng mga pasilidad at infrastruktura sa kabukiran. Isa rin sa mga dapat na mabigyan ng atensyon ay ang kakulangan sa mga infrastrukturang magagamit ng ating mga magsasaka. Isa ito sa mga nakita ni Nadi at Habito at Bautista batay sa isinulat ni Habito at Briones na kinakailangang matugunan. Ang Batas Republika 8435 o ang tinatawag na Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 ay naghahangad ng modernisasyon sa maraming aspeto ng sektor upang masiguro ang pagpapaunlad dito. Inaasahang sa wastong pagpapatupad ay matutugunan ang ilang suliranin sa irigasyon, farm-to-market road at iba pa. Pang-apat, ang kakulangan ng suporta mula sa ibang sektor. Ang pagtutulungan sa loob at labas ng sektor ay magtutulak upang higit na maging matatag ang agrikultura. Ayon sa Batas Republika 8435, ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay binibigyang diin bilang suporta sa implementasyon ng modernisasyon sa agrikultura. Ang pagsusulong sa batas na ito ay isang pagkilala sa napakaraming pangangailangang maaaring hindi kayanin ng departamento ng mag-isa. Ang suliranin sa irigasyon, enerhiya, komunikasyon, impormasyon at edukasyon ay mga tungkulin na maibibigay ng mga ahensyang ang pangunahing responsibilidad ay tungkol sa mga nabanggit. Panglima, pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Ang kawalan at pagbibigay ng bigat sa industriya ang nagpahina sa agrikultura. Mas binibigyan ng pamahalaan ng maraming proteksyon at pangangalaga ang industriya. Dahil dito, nawawalan ng mga manggagawa at mamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Mas pipiliin pa nila ang pumunta sa industriya dahil sa mga insentibo rito na nagbunga sa pagbaba ng produksyon at kita sa agrikultura. Isang malaking kompetisyon ang kasalukuyang hinaharap ng bansa dulot ng pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Maraming magsasaka ang nahihirapang makipaglaban sa presyo ng mga murang produkto mula sa ibang bansa. Bunga ito ng pagpasok ng pamahalaan sa World Trade Organization, kung saan madaling makapasok ang mga produkto mula sa mga miyembro nito. Dahil dito, maraming magsasaka ang naapektuhan. Huminto at sa kalaunan ay ipinagbili na lamang ang kanilang lupa upang maging bahagi ng mga subdivision. Pang-anim ay ang climate change. Ang patuloy na epekto ng climate change ay lubhang nakaaapekto sa bansa, tulad ng pagdating ng bagyong Yolanda na may pambihirang lakas noong 2013.
Milyon-milyong piso ang halaga ng mga nasirang kabuhayan at personal na mga gamit. Maaaring mabawasan ang epekto ng pagbabagong ito sa klima ng mundo kung magkakaisa ang mga bansang iwasan ang mga dahilang nagpapalala at nagpapabago sa klima ng mundo. Susunod ay ang pangisdaan. Ano naman kaya ang mga suliranin na kinakaharap ng pangisdaan? Una ay ang mapanirang operasyon ng malalaking komersyal na mangingisda. Mula sa aklat ni Nabalitaw et al. Noong 2012, ang malalaki at komersyal na barko na ginagamit sa paghuli ng mga isda ay nakaaapekto at nakasisira sa mga korales. Bunga ito ng pamamaraang trawl fishing, na kung saan ang mga mangingisda ay gumagamit ng malalaking lambat na may pabigat. Ito ay hinihila upang mahuli ang lahat ng isdang madaanan, maliit man o malaki. Dahil dito, pati ang mga korales na nagsisilbing itlugan at bahay ng mga isda ay nasisira. Sinusugan ito ni Michael Alesi na nagsabi na sa kabila ng mga pulisiya sa Pilipinas, bukas sa lahat at halos hindi nababantayan ng mga namamahala ang mga mangingisda, kaya marami ng reefs ang namatay o nasira. Kung hindi magbabago at mapipigilan ang mga mangingisdang ito, darating ang panahong mauubos ang mga isda na isa sa mga pangunahing pagkain ng mamamayan. Pangalawa ay ang lumalaking populasyon sa bansa. Ang patuloy na pagtaas sa bilang ng mga mamamayang Pilipino ay nagdudulot ng mataas na pressure sa yamang tubig ng bansa at sa lahat ng yamang likas sa kabuuan. Kung hindi magkakaroon ng patuloy na pag-unlad, halimbawa sa teknolohiya, mahihirapang makaagapay ang bansa na lumalaking pangangailangan ng mamamayan dulot ng pagdami ng tao. Dahil habang lumalaki ang bilang ng populasyon, unti-unti rin ang pagbaba sa bilang ng mga yamang dagat at lahat ng likas na yaman dahil sa dami ng kumukonsumo. Pangatlo ay ang kahirapan sa hanay ng mga mangingisda. Ang mga magsasaka at mangingisda ay isa sa may pinakamababang sahod na natatanggap. Dahil dito, sila ay nabibilang sa mga pangkat na hikahos sa buhay. Ang mababang kita sa uri na ito ng hanapbuhay ay hindi nang hihikayat sa mga batang miyembro ng kanilang pamilya na manatili sa sektor. Dahil dito, karaniwan nang makikita ang kanilang pagpunta sa mga kalunsuran upang makipagsapalaran. Panghuli ay ang paggugubat. Unang suliranin ng paggugubat ay ang mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman. Malawakan ang paggamit sa ating mga likas na yaman. Mabilis na nauubos ito dahil sa mga pangangailangan sa mga hilaw na sangkap sa produksyon tulad ng mga troso at mineral. Dahil dito, nababawasan ang supply ng mga hilaw na sangkap na ginagamit ng mga industriya. Sa pagkawala ng mga kagubatan, nawawalan ng tirahan ang mga hayop kaya hindi sila makapagparami. Nagiging sanhi rin ito ng pagbaha na sumisira sa libo-libong ektaryang pananim taon-taon. Naaapektuhan din ng pagkaubos ng mga watershed ang supply ng tubig na ginagamit sa irigasyon ng mga sakahan. Ang pagkaubos ng kagubatan ay nagdudulot din ng pagguho ng lupa. Dahil sa kawalan ng mga puno, natatangay ng agos ng tubig ang lupa sa ibabaw, kasama ang sustansya nito.
hindi nagiging produktibo ang mga pananim na itinatanim dito. Upang mapagyaman pa ang iyong kaalaman sa aralin, gawin mo ang mga sumusunod na mga gawain. Para sa gawain 1, batay sa binasang teksto, punan ang kahon ng mga salita na may kaugnayan sa suliranin ng sektor ng agrikultura. Ano-ano ang suliranin ng sektor ng pagsasaka, pangisdaan at paggugubat? Para sa pagtatasa sa unang gawain, suriin ang sumusunod na sitwasyon. Isulat ang LK kung lubhang kapaki-pakinabang, K kung kapaki-pakinabang, at DK kung hindi kapaki-pakinabang para sa sektor ng agrikultura. Number 1, pagkakaloob ng short course ukol sa agrikultura para sa mga magsasaka. Pangalawa, pagbabawal ng pagluluwas ng mga produktong agrikultural. Pangatlo, pagtatakda ng price control sa mga produktong agrikultural. Pang-apat, pagbibigay ng libreng binhi na may mataas na kalidad sa mga magsasaka. At pang-lima, patuloy na pagtatanim ng mga punong kahoy. Para sa bilang 6 hanggang 10, ipagpatuloy ang pagsagot sa iyong self-learning module. Para sa mga sagot, number 1, LK, pangalawa, DK, pangatlo, LK, pang-apat, K, at pang-lima, K. Para sa gawain 2, gamitin ang kaalaman sa pagpapaliwanag ng mga sagot. Muli, maaaring i-pause ang video na ito upang gawin ang gawain. Unang tanong, bakit nararanasan ng ating bansa ang krisis sa mga produktong agrikultural? Pangalawa, paano nakaaapekto sa sektor ng agrikultura ang pagdagsa ng imported na produktong agrikultural? At pangatlo, sa iyong pananaw, ano ang magiging kalagayan ng ating agrikultura 10 taon mula ngayon? Para sa pagtatasa sa ikalawang gawain, suriin ang mga sitwasyon. Isulat ang SA kung may kaugnayan sa suliranin ng agrikultura at SSA naman kung may kinalaman sa sagot sa suliranin ng agrikultura. Una, maraming nakumpiskang karning baboy na botya. Pangalawa, pinamigay na ang titulo ng lupa ng mga magsasaka. Pangatlo, ang mga inaning palay ay nabubulok. Pang-apat, mas mura ang imported na prutas kaysa sa lokal na prutas. At pang-lima, nagpatupad ng proteksyon ang pamahalaan. Para sa mga sagot, una, SA, pangalawa, SSA, pangatlo, SA, pang-apat, SA, at pang-lima, SSA. Para sa bilang 6 hanggang 10, ipagpatuloy ang pagsagot sa iyong self-learning module. Pangatlong gawain, ipahayag ang pagsasaalang-alang ng damdamin ng iba at sagutin ang mga tanong. Una, pinipilit kang maging agriculturist ng iyong mga magulang. Ngunit labag ito sa iyong kalooban. Ano ang iyong magiging damdamin kung ikaw ang anak? Pangalawa, nakita mo ang kahabag-habag na kalagayan ng mga magsasaka bunga ng mababang presyo ng produktong agrikultural. Kung isa ka sa mga kamag-anak, ang kabilang dito, ano ang iyong magiging damdamin sa pamahalaan? At panghuling tanong, napanood mo sa telebisyon na maraming produktong agrikultural ang nabubulok. Ano ang iyong nararamdaman? Maaari ulit na i-pause ang video na ito upang gawin ang gawain. Para sa pagtatasa sa pangatlong gawain,
Sagutin ang tanong na ito. Bakit nakararanas ng mga suliranin ang agrikultura ng ating bansa? Ngayon naman, ipakita ang mga dapat isa-isip sa katatapos na talakayan sa pamamagitan ng paggawa ng poster na may tema Mga Suliranin ng Agrikultura. Gamiting gabay ang sumusunod na rubric sa gagawing output. Pamantayan, indikador, at puntos. Para sa unang pamantayan ay ang nilalaman. Naipakita at naipaliwanag ng maayos ang ugnayan ng lahat ng konsepto ng paggawa ng poster. 15 puntos. Pangalawang pamantayan, kaangkopan ng konsepto. Maliwanag at angkop ang mensahe sa paglalarawan ng konsepto. 12 puntos. Pagkamapanlikha. Orihinal ang ideya sa paggawa ng poster. 10 puntos. Ang kabuuang presentasyon. Malinis at maayos ang kabuuang presentasyon. Para sa puntos, 8 puntos. At ang pagkamalikhain, gumamit ng tamang kombinasyon ng kulay upang maipahayag ang nilalaman, konsepto at mensahe para sa 5 puntos. At ang kabuuan ay 50 puntos. Sa iyong isasagawang gawain naman, dugtungan ang pangungusap upang ihayag ang damdamin ukol sa kalagayan ng mga magsasaka. Ako ay naniniwala na, sumasang-ayon ako na, gusto kong maging magsasaka sapagkat kapag binigyan ako ng pagkakataon, mas gusto kong manirahan sa lalawigan sapagkat sa bahaging ito, bibigyan ka ng pagkakataong masukat ang mga kaalaman at kasanayan na natutunan mo sa aralin. Basahin at unawain mabuti ang mga katanungan at isulat ang titik ng wastong sagot, sapat lang bago ang bilang. Unang tanong, alin sa sumusunod ang hindi nabibilang sa suliranin sa sektor ng agrikultura? A. Pagliit ng lupang pansakahan. B. Paggamit ng teknolohiya. C. Kakulangan ng mga pasilidad at infrastruktura sa kabukiran. D. Usaping pangkapayapaan. Ang tamang sagot ay letter D. Pangalawang tanong, ang madaling pagkasira ng mga produktong agrikultural ang isa sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Ano ang dahilan nito? A. Hindi marunong mag-imbak ang mga magsasaka. B. Kawalan ng mga consumer sa pamilihan. C. Likas sa mga Pilipino ang pagiging tamad. Letter D. Kawalan ng maayos na daan patungo sa pamilihan o ang farm-to-market road. Ang tamang sagot ay letter D. Pangatlong tanong, bakit mahalaga ang reformang agraryo ng pamahalaan para sa mga magsasaka? A. Nabibigyang pansin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng maayos na sistema ng pautang, mga proyektong pang-infrastruktura, redistribusyon ng lupa at iba pa. B. Nagkakaroon ng sariling lupang sakahan ang mga magsasaka. C. Natutugunan ng pamahalaan ang mga hinaing at problema ng sektor ng agrikultura. Letter D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter B. Pang-apat, alin sa sumusunod ang hindi nabibilang sa sektor ng agrikultura? A. Pangingisda. B. Paggugubat. C. Paghahayupan. O letter D. Pagmimina.
tamang sagot ay letter D. Panglima, alin sa mga sumusunod ang epekto ng mabilis na pagkaubos ng mga kagubatan? A. Erosyon ng mga lupain at pagbaha. B. Pagkaubos ng mga puno at watershed. C. Nawawalan ng tirahan ang mga hayop. O letter D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter D. Para sa bilang 6 hanggang 15, ipagpatuloy ang pagsagot gamit ang iyong self-learning module. Sa pagkumpleto natin sa mga gawaing magpapaintindi pa sa iyo sa ating aralin, ay may karagdagang gawain ka pang gagawin. Gumawa ng poster na may temang solusyon sa suliranin ng agrikultura. Gawin ito sa isang long bond paper. Pamantayan, indikador, at puntos. Para sa unang pamantayan ay ang nilalaman. Naipakita at naipaliwanag ng maayos ang ugnayan ng lahat ng konsepto ng paggawa ng poster. 15 puntos. Pangalawang pamantayan, kaangkupan ng konsepto. Maliwanag at angkop ang mensahe sa paglalarawan ng konsepto. 12 puntos. Pagkamapanlikha. Orihinal ang ideya sa paggawa ng poster. 10 puntos. Ang kabuuang presentasyon. Malinis at maayos ang kabuuang presentasyon. Para sa puntos, 8 puntos. At ang pagkamalikhain, gumamit ng tamang kombinasyon ng kulay upang maipahayag ang nilalaman, konsepto at mensahe para sa 5 puntos. At ang kabuuan ay 50 puntos. Naway nagkaroon kayo ng panibagong kaalaman sa panunood at pakikinig sa ating aralin sa linggong ito. Hanggang sa susunod na linggo.